Higan sinabon ni Senador Bong Revilla si Bong Nebria ng MMDA. Binanggit kasi ni Nebria na dumaan daw sa EDSA busway ang sasakyan ng senador na itinanggi ni Revilla. Dahil sa nangyari, suspendido muna sa MMDA si Nebria. Saksi, sina Mark Salazar at Jonathan Andal. Naandito po ako sa Cavite at sa Cavite ako nakatira. So paano mangyayaring napunta ako ng busway? If ever napupunta ako ng Quezon City, ang daan po natin ay dito sa Skyway. Nagpupuyos si Senador Bong Revilla nang mabalitaan ang panghuhuli ng MMDA sa mga pasaway sa EDSA busway kaninang umaga kung saan lulan daw siya ng isang sinitang kotseng may protocol plate. Kaya sa Senado, mainit na sinalubong ni Senator Bong, si Colonel Bong. Si MMDA Task Force Special Operations said Bong Nebria. The information that was relayed to me ng tropa ko, sir. Yes, so sir, based on hearsay, sir, wawasakin mo yung sir, senador. I have no intention. Sinabon ni Senator Bong si Colonel Bong. Tapos yung ganyan VIP treatment, sasabihin pipiliin, ile-let go mo, dapat tinikitan mo. Yes, sir, that's my fault. Bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Yun po, nakakaradyo po ako. Sana bine-verify niyo muna. Sir, that's what I binanggit did. mo sa radio eh. That's what I did. Sir, di po ako in-interview na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako na nagraradyo po ako, narinig po nila. Umamin si Nebria na nagkamali sila. Hindi raw talaga si Senator Revilla ang sakay ng sinitang kotse. Malayo raw kasi siya kaya hindi niya nakita kung sino nga ang sakay nito. Niradyo lang daw ito sa kanya ng enforcer. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Namagitan si MMDA Chairman Romando Artes. Ang pagkakamali po ni Colonel Bong, sinabi niya na kung naandyan si Senator Revilla, wag mo nang tikitan, patakbohin na. Unfortunately, may media pong katabi si Colonel Bong na narinig yun. Na yun po yung nag-spread. Inanunsyo rin ni Artes na habang iniimbestiga ng insidente, suspendido muna si Nebria ng hanggang 1 buwan simula bukas. Tinanggap naman ni Revilla ang sorry ni na Artes at Nebria. Again, pasensya na po. Apology accepted. Salamat po. Salamat po. Thanks, sir. At ang plano sanang iparicall ang budget ng MMDA, binawi na rin ng senador. Tinitrace na raw ng MMDA ang may-ari ng sinitang sasakyan na may protocol plate at kung bakit nadawit ang pangalan ni Revilla. Sinisilip na raw ang mga hawak na kuha ng CCTV. Pag natunto ng kotse, ire-report nila ito sa LTFRB para pagpaliwanagin at parusahan. Ang siguradong kotseng may protocol plate na dumaan sa EDSA busway ay itong kotseng may plakang 8, pang congressman. Noong 17th Congress pa ito o noong 2016 to 2019, nakarehistro sa isang Christopher Ko. Batay sa talaan ng kamera, noong panahang iyon may Christopher Ko na kinatawan ng Ako Bicol Party List. Sa isang pahayag, itinanggi ni Ko na kanya ang nasitang sasakyan at hindi rin daw siya gumamit ng special plates habang nakaluklok na kongresista. Sabi naman ng House Secretary General, hindi sila naglabas o nagpapagamit ng mga official plate para sa sasakyan ng mga kongresista. Ipahuhuli raw nila sa LTO at MMDA ang gumagamit ng plakang 8 at ipakukumpiska ang mga expired o kaduda-dudang plaka. Mula alas 6 hanggang alas 11 kaninang umaga, 68 cars at 87 motorcycles ang nahuling iligal na dumaan sa EDSA busway. Paalala ng mga otoridad, ang pwede lang sa EDSA busway, bukod sa mga bus sa EDSA carousel, ay emergency vehicles at official vehicle ng PNP na dapat pare-parehong on duty. Ang mga opisyal namang pinapayagan sa busway ay Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. At ako po si Jonathan Andal. Kami ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.